daw pong DOJ ay na-trace na daw mga kababayan yung posibleng pinagbaunan doon daw po sa mga nawawalang sabungero, dyan daw po sa may Taal mga kababayan or sa parte ng Taal. Ano po, so ngayon i-play po natin na itong nakita nating balita galing po sa DZMM, Teleradyo, ikine-credit po natin sa kanila yan. May lead na ang Department of Justice kung saan sa Taal Lake posibleng matatagpuan ang bangkay ng mga nawawalang sabungero. Grabe, no? Sa DOJ, hati ni Radyo Patrol, Steve Rest. Steve! Tony, determinado ang Department of Justice na matapos na ang pagsisisi sa Taal Lake kung saan pinaniniwalaang inilibing ang mga bangkay ng mga nawawalang sabungero base na rin sa binunyag ni alias Totoy. Sa ambush interview, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bagamat aabot sa 200 square kilometers ang lawak ng Taal, may mga alam na sila kung saan pwedeng sumisid ang mga technical diver para mahanap ang mga bangkay, pero hindi pa niya nakikisama ang panahon sa ngayon. Pero inyo mga kababayan kung gaano kagaling ang gobyerno natin ngayon, yung mga issue dati na hindi na-resolba nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi ito, panahon pa ni dating Pangulong Duterte, ito pong isyong ito na mga nawawalang sabungero. Pero ngayon, unti-unti nang nabibigyan ng kaliwanagan kung saan nga ba mga kababayan napunta ang mga nawawalang sabungero at kung sino nga ba ang nasa sa likod ng dahilan ng pagkawala nitong mga nawawalang sabungero na ito. Kasi ngayon, alam naman natin na isa po ito sa pinakamainit na usapin, lalo na't matitindi yung revelasyon na inilabas nito pong si alias Totoy. Ito pala mga kababayan si alias Totoy, para lamang po sa inyong kaalaman, yung anak po nito ay inaanak ni Atong Ang at matagal na panahon na po nakasama ni Atong Ang ito pong si alias Totoy. At kung titingnan nyo rin sa mga interview po mga kababayan ni alias Totoy, kahit pagbalibaligta rin yung mga tanong sa kanya, iisa't iisa pa rin po yung sinasabi niya at nagiging sagot niya. At doon mga kababayan, especially yung mga netizen, talagang mas naniniwala sila kay alias Totoy kaysa po sa sinasabi ni Atong Ang. Eto, pasintabi lang ha, wala tayong kinakampihan, pero mas marami sa mga kababaeng Pilipino po natin ang naniniwala sa sinasabi ni alias Totoy kaysa po sa mga sinasabi ngayon ni Atong Ang. Yung mga papresko niya ngayon, talagang marami sa mga kababayan natin ang mas gustong maniwala dito kay alias Totoy kaysa kay Atong Ang. Ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Meron na tayong mga alam kung saan maghahanap at kung paano hahanapin. We're trying to get the dives done as soon as possible, but the weather is not. Tsaka mas maganda rin mga kababayan kasi na malutas na itong napakalaking krimen na ito, itong napakalaking usapin na ito. Dahil pagka natingnan yung Taal mga kababayan at napatunayan na naandyan nga yung mga katawan ng nawawalang sabungero, mas titibay pa mga kababayan yung ebidensya para talaga makasuhan at makulong yung nasa sa likod ng pagkawala ng mga sabungero pong ito. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Kasunod ng sulat ng Pilipinas, inaalam pa ng pamahalaan ng Japan kung anong mga kagamitan ang maaaring magamit sa paghahanap ng mga bangkay, pero handa na niya ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na magsagawa ng technical diving. Samantala, may lead na rin ang National Police Commission sa mga pulis na idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pero sinabi ni Napolcom Vice Chairperson Attorney Rafael Calinisan na mas mabilis ang investigasyon kung maghahain ng formal affidavit ang mga whistleblower. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Sana nga mga kababayan, no? Sana makita na yung mga katawan ng nawawalang sabungero. Kasi yung mga pamilya nito nakakaawa din naghihintay ng hustisya para dun sa kanilang mga kaanak na nawala po. Ito, panahon pa ni dating Pangulong Duterte ito, pero hindi po nila nagawan ng action ito mga kababayan at hindi po nila naresolba ito pong napakalaking usapin na ito. Yung mga nagsasabi dyan na napakaganda nung panahon ni dating Pangulong Duterte at maayos ang pamumuno ni dating Pangulong Duterte, kung maganda yung panahon ni dating Pangulong Duterte at kung naging maayos yung pamumuno po niya, sana walang issue ngayon na pinag-uusapan na katulad po nito. Sana mga kababayan, nalinis ni dating Pangulong Duterte yung mga matitinding issue na katulad po nito nung panahon po ng kanyang termino. Ngayon nga mga kababayan, yung mga naging problema sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ngayon lang po nagkakaroon ng kaliwanagan sa panahon po ni PBBM.
Saan ba naman kayo nagkatala? Napakatagal na pong issue nito, pero ngayon lang mga kababayan, nagkakaroon ng kaliwanagan sa mga kababayang Pilipino po natin kung saan talaga napunta yung mga nawawalang sabungero. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi naman po bagamat napapag-usapan ito, pero hindi nabigyan ng kaliwanagan kung ano ba talaga ang nangyari sa pagkawala ng mga sabungerong ito at kung saan ba napunta mga kababayan ang mga katawan nito kung talagang binawian na ng buhay. Pero ngayon, dahil nga sa Marcos administration, kita nyo naman mga kababayan, kahit pasabihin na big time malaking tao, basta nagkasala ka, kailangan mong managot. So ngayon mga kababayan, ipagpatuloy natin yung usapin pong yan dito sa naging interview ng One News PH mga kababayan, dito po kay alias Totoy, na kung saan talagang aksidente na nabanggit ang pangalan ni Sir Chavit mga kababayan na isa dapat sa ipatutumba di umano nito pong si Atong Ang mga kababayan nung panahon. Siguro ito alam natin napakatagal na ng isyong ito mga kababayan. Siguro panahon pa ni Erap itong matinding banggaan ng tatlo pong ito, si Erap, si Atong Ang at saka po itong si Sir Chavit Singson, dahil po ata dun sa tubol. Alam niyo yan mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, pakinggan po natin ito pong nakita nating balita na kung saan mga kababayan, ayon po dito sa One News PH, alias Totoy ready to testify versus Atong Ang in missing sabungeros case mga kababayan. So ito, play po natin. Handa raw na patunayan ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang pagiging mastermind ni Atong Ang sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Tsaka mga kababayan eto to be clear, mahihirapan ang gobyerno natin na makita mga kababayan. Sa tagal na panahon na kasi, mahihirapan na makita yung mga bangkay noon dahil hiwa-hiwalay na. Kung sa Taal itinapon yan, sa Taal Lake mga kababayan, siguro mga paa, binti na lang yung mga makikita dyan. Kasi nga, sobrang tagal na panahon na rin. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte yan, I think 2021, pinag-uusapan na yan mga kababayan, pero hindi nga nabigyan ng kaliwanagan ng mga panahon na yon kung ano ba nangyari dun sa mga nawawala pong sabungero. So ngayon, isang matinding hamon po ito sa ating gobyerno at sana mapagtagumpayan ng ating gobyerno at mabigyan ng kaliwanagan ito pong usaping ito at mapapanagot yung dapat pong mapapanagot. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Para kunin mismo ang kanyang panig, makakausap natin si Julie Patidongan alias Totoy. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Cyril. Hingin ho muna namin ang inyong reaksyon sa 5 kasong inihain ng negosyanteng si Atong Ang labang sa inyo ngayong araw. Gusto ko lang malaman kung ano yung kinaso niya. Yung katulad, may isang binanggit niya na extortion daw. Sa katunayan, 4 days ago, yung si Atty. Carol, nakasama niya, nagpadala ng sulat niya na rekantisyon para pirmahan ko kapalit ng 500 million halaga. Grabe, ngayon, no? Binaliktad niya dahil hindi ko tinanggap, dahil hindi kaya ng konsensya ko at Hello, sir? namatayan. Sorry. Kaya sabi ko, ang fake billionaire ko daw, sinagot ko lang na gano'n ang nangyayari, na extortion ang ginawa niya sa akin, na sa katunayan may black and white na recantation na binigay sa akin para papirmahan, para baliktarin lahat ng sinasabi ko. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Mr. Atong Ang, ano nangyari kay Chavit noon? Di ba mga kababayan, ano yung sabi dito? Mr. Atong Ang, anong nangyari kay Chavit noon? Alam niyo naman mga kababayan yung issue kasi, ito pong si Chavit Singson mga kababayan at saka nitong sina Atong Ang, nina Erap, napakatagal na panahon na po yan. Kung napanood niyo mga kababayan ng pelikula dati, ng kwento ng buhay, nito pong si Chavit Singson, malalaman nyo mga kababayan na talagang medyo nagkakaroon sila ng sigalot ng mga panahon na yon dahil nga po dun sa tubol. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, hindi rin naalalayo mga kababayan na pinagplanuhan din di umano ng kampo nitong si Atong Ang na ipatumba itong si Sir Chavit Singson. Di umano mga kababayan na. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ginulo mo, napatayin nyo rin. Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon,
Kumuha Diba? ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sabongero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Burican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anigig, sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7. Para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Okay, 5 kaso po ang inihain sa inyo. Grabe, no? Yung sinasabi natin na extortion, ang sinasabi nyo po ay may Tsaka tingnan nyo naman mga kababayan, pagka ini-interview siya, kahit pagbali-balik ta rin yung mga tanong, kahit i-rumble, yung mga tanong, iisa't iisa pa rin yung sinasabi niya at mga nagiging sagot niya. Kung ano yung nasabi niya noon mga kababayan, yun at yun pa rin yung paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi katulad mga kababayan, nito pong si Alias Rene na binawi yung kanyang mga sinabi laban dito kay Kinakibuloy mga kababayan, at hindi rin katulad nitong si Jonathan Morales na mapapansin nyo na una pa lang talagang nagsisinungaling na. Ito po kasing si Alias Totoy, makikita nyo talaga mga kababayan na nagsasabi ng totoo. Kasi kapag inirarambol yung mga tanong, nasasagot po niya, at kung ano po yung sinabi niya, eksakto po dun sa nagiging sagot niya dito po sa mga tanong. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. mayroong idinraft na recantation na para pirmahan nyo. At pag pinirmahan mo yon ay bibigyan ka ng 500 million? Ganun po ba yon? Grabe, no? Bayan, hindi kaya ng konsensya ko at pamilya na dito ang pinag-uusapan. Pero ang sinasabi ho nila ay kayo ang nangingikil sa kanila at 300 million pesos at nag-iikot daw ho kayo para nga doon. At mayroon din daw silang mga pruweba and mga messages and pieces of evidence na makapagpapatunay na kayo ay nangingikil. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan. At Doon mga kababayan na soplak, doon napahiya. Ano po etong si Atong Ang sa sinabing ito ni Alias Totoy? Kasi nagbitaw etong si Atong Ang na bilyonaryo, eto pong si Alias Totoy. So ngayon, kung ikaw ay bilyonaryo, mangingikil ka ba naman ng 300 million, 500 million para lang sa katahimikan mo? Bilyonaryo ka na nga mapera ka na, marami ka ng pera. Hindi mo na kailangan na mangikil pa, hindi mo na kailangan na magbanta pa at mag-blackmail pa kapalit ng pera. Kasi nga, mayaman ka na, bilyonaryo ka na. At mismo nga nagsabi niyan, ay etong si Atong Ang na bilyonaryo daw, etong si Alias Totoy. So paano ito mangingikil mga kababayan? Napakarami na ng pera nito. So dyan pa lang, talagang mapapansin nyo na medyo nagsisinungaling, di umano, etong si Atong Ang. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Azirel, alam mo na yan. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, ang ganyang mga witness against sa akin, yun yung suspect na bumitbit ng nawalang missing sabongero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Burican, yung nakapula kanina. Ayan, ito. Yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong lahat ng sinuot niyan at may tato yan sa paa. Kahit tingnan nyo yung video, may tato sa paa yan si Rogelio Toto Roger Nako po! I have had it with trying. Nako po mga kababayan, dito sila malilintikan. Kasi ang mahirap kasi talaga nakalaban dito, ito pong si Alias Totoy na ito. Matagal na nakasama po ito ni Atong Ang. Biruin nyo, nakasama for almost 15 years. Tapos ngayon, lahat ng mga sekreto, lahat ng mga ginawa ni Atong Ang na hindi maganda, at lahat ng mga ginawa niya dun sa mga nawawalang sabongero, talagang lalabas at lalabas po lahat. Kasi ang pagkakaalam ko, parang may hawak po ata na USB, ito pong si Alias Totoy na naglalaman ng lahat ng mga ginawa di umano nito pong si Atong Ang. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? May naganap ba talagang transaksyon, usapan o text messages na maaaring magpaliwanag sa pagitan ninyo ni Mr. Ang? Kailan kayo huling nakapag-usap? Nakakahiya sa... ilabas niya. Kung totoo yung sinasabi niya, ilabas niya. Wala akong simula noon na tinatawagan niya ako na nagmamakaawa siya sa akin. Simula noon na nirecord ko ang mga sinasabi niya, hindi na yan tumatawag sa akin. At Sabi nga dito ni Kuya Rani Shere, ang masama may resibo at video si Totoy. At saka alam niya na may tattoo sa paa yung isa sa mga kasamang bumitbit doon sa mga nawawalang sabongero mga kababayan. At saka ang isa pa dito, may resibo at may video, etong si Alias Totoy na kaya niyang patunayan na totoo yung mga sinasabi po niya. hindi na nagte-text kasi gagamitin ko against sa kanya yung mga sinasabi niya. Kailan Grabe, ito no? nangyari? Kailan lumapit sa'yo, kailan ka tinawagan?
a day before, nung nalaman niya na mayroon akong nireport sa DOJ, nalaman niya, nakiusap niya sa akin na Don, mahal na kita bilang anak na kita. Sunduin kita sa airport. Ako na mismo magsundo sa iyo. Ayusin natin to. Kailan ito? Don? Ang alam ko nito after election. Sabi ni Trexie Villa 11, sino ang mas legit? Eh di dun sa may video at resibo at kayang i-identify yung mga taong dumukot doon sa mga sabungero. Doon ako mas naniniwala mga kababayan kaysa doon sa nagpapapreskon at kumukuha ng mga mamahaling abogado. Yun ang natatandaan ko. Yung sinasabi mong nakikiusap sa... Go ahead, Don. At saka yung mga sinasabi niya sa media, ang galing niya magsinungaling. Nanghingi daw ako sa kanya para daw sa panganganak ng asawa ko. Mr. Atong Ang, may pera na rin ako dahil sa negosyo natin. Hindi, kahit kailan, hindi na ako magmamakaawa sa'yo. Hindi ako magmamakaawa sa'yo dahil ang pinaglaban ko dito, buhay ng pamilya ko, Mr. Atong Ang. Kaya kong patunayan, ang sabi mo sa pamilya ko, biruin, napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan. Para alam mo lang, Mr. Atong Ang. Noon sinasabi nyo na nilapitan ka, paanong paglapit, paanong pakiusap? Tinawagan ka ba ni Mr. Ang? Nagkita ba kayo? Nag-usap ba kayo sa telepono? Or mayroon kayong... Pagka kasi talaga mga kababayan, ang pinag-uusapan ay konsensya, tandaan nyo, walang kumpa-kumpare. Walang kumpa-kumpare kapag ka inuusig ka ng konsensya mo. Lalo na etong si alias Totoy, may anak pala mga kababayan at yung anak niya ay inaanak pa nito pong si Atong Ang. So yan yung sinasabi mga kababayan talaga na walang kumpa-kumpare kapag ka inuusig ka na ng konsensya mo. Ngayon siguro hindi na masikmura ni alias Totoy yung mga ginagawa mga kababayan nito pong si Atong Ang. At siguro alam din ni alias Totoy na bandang huli pag marami na siyang alam baka ipatumba na rin siya. Kaya siguro inunahan niya na di umano ito pong si Atong Ang. Exchanges ng messages, Don. Tinawagan niya ako. Kaya ko yun ipatrace doon yung... Don? Alright, sorry medyo nag-freeze ka lamang. So ngayon mga kababayan, cut na natin muna dyan. And then itutuloy natin yan doon sa isa pang usapin. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, nabanggit dito kasi yung pangalan ni Sir Chabit na kung saan pinagtangkaan din daw na ipatumba mga kababayan nitong si Atong Ang. Pero siguro hindi nagtagumpay at may sinasabi pa dito na nasira mga kababayan, ito pong si Atong Ang. So ngayon kung titingnan nyo kasi, alam naman po natin na marami nang naging ambush mga kababayan. Ito pong si Sir Chabit Singson at marami na rin po ang nagtangka sa buhay niya pero hindi po nagtatagumpay kasi yung mga nagtatangka dito po sa buhay ni Sir Chabit Singson. Pero ang punot dulo nito kung titingnan po natin, siguro awayan din mga kababayan at hindi pagkakaunawaan sa negosyo yung dahilan kung bakit gusto sigurong ipatumba di umano ni Atong Ang ito pong si Sir Chabit. Pero ganun pa man mga kababayan, at least kahit papaano lumalabas ngayon yung mga katotohanan, lalong-lalo na dun sa pagkawala ng mga kababayan po natin na sabungero.